Magsiupo po ang lahat. Reverendo Padre Godwin Tatlong Hari, ang ating butihing kura paroko, mga paring nakikipagdiwang, diakono, mga government officials, ating ermano at ermana, mga minamahal kong kapatid kay Kristo. Sa ngalan ng buong bayan ng Diyos, dito sa Archdiocese ng Maynila, binabati ko po kayong lahat ng isang maligaya at mabiyayang kapistahan. Happy Fiesta po sa ating lahat. Kasabay ng piyesta ng ating parokya, ginugunita rin natin ngayon ang dakilang kapistahan ng pag-akyat ng Panginoong Hesus sa langit. 3 aral ang isaloob natin ukol sa pagdiriwang na ito: pakikipagkaisa, pagbubukas loob, at pag-asa. Una ay pakikiisa. Sa maluwalhating pag-akyat ni Jesus sa langit, iniwan ba tayo ni Jesus? Iniwan ba ni Jesus ang sangkatauhan? Hindi. Sa halip, sinasama tayong lahat ni Jesus sa langit. Ang pagkatao natin ay dinadala ni Jesus sa langit. Sa pagkakatawang tao ni Jesus, bumababa ang langit sa lupa. Sa pag-akyat naman niya sa langit, dinala niya ang lupa sa langit. Tayo ang katawan ni Kristo at bitbit niya tayo sa langit. Ang pag-akyat sa langit ay hindi pag-iwan ni Jesus, kundi malalim na pahiwatig ng pakikipagkaisa niya sa atin. Nakikiisa si Jesus sa atin at inaanyayahan niya tayong makiisa sa Kanya. Madalas, natutukso tayong umangat sa buhay ng mag-isa, mag-isang magtamasa ng biyaya. Natutukso tayong maisahan, maunahan, at malamangan ang kapwa. Sa ganitong kalagayan, hindi tayo umaangat, hindi tayo umakyat papuntang langit. Ang kayabangan lang natin ang umaangat at hindi ang ating pagkatao. Sapagkat ang totoong pag-akyat sa langit ay hindi pang-iisa, kundi pakikipagkaisa. Hindi paglalamangan, kundi pagdadamayan. Hindi pag-uunahan, kundi pagbibigayan. Ang pag-akyat ni Jesus sa langit ay pakikipagkaisa. Ang ikalawa naman ay pagbubukas loob. Sa pag-akyat ni Jesus sa langit, ang buong pagkatao natin sa lahat ng anyo nito ay inakyat rin ni Jesus sa mismong puso ng Diyos. Ang pagkatao nating nabahiran, nasugatan, at napiit sa sari-saring paraan, lahat ng ito ay sumalangit sa Ama. Kaya naman, magbukas loob tayo sa Diyos, sapagkat nagbubukas loob siya sa atin. Wala tayong mapapala sa pagtatago at paglilihim
sa Diyos. Ibukas natin sa Diyos kahit ang mga bagay tungkol sa atin na ayaw nating makita ng Diyos, kahit ang takot o lungkot, galit o sakit, maging ang sama ng loob natin laban sa Diyos. Sa pag-akyat ni Jesus sa langit, kinikilala ng Diyos ang buong katotohanan natin, ang mga damdamin natin, ang maliligalig nating pagkatao. Batid ng Diyos ang lahat ng saloobin natin, mga pangingirot, panlalaban, pananakit at paninira. Batid ito lahat ni Jesus at sa harap ng Ama ay parang sinasabi niya, ito ang sangkatauhang naiuwi ko. Hindi man kaaya-aya o magaling, ngunit ito ang totoong sangkatauhan. Totoo at nasasalat at nalilito. Ito ang masalimot na sangkatauhang naiuwi ko sa langit, na ibinubuhos ko sa maalab na puso ng Ama upang paghilumin at panibaguhin. Gayon din, magbukas loob tayo sa ating kapwa. Magbukas loob tayo sa mahiwagang katotohanan ng ating kapwa sa buong lawak ng karanasan ng pagiging tao. Ang Kristiyano ay hindi maaring magbulag-bulagan o magbingi-bingihan sa maliligalig na karanasan ng tao sa gaspang ng katotohanan ng mundo. Nauna na sa atin si Jesus na nakarating sa pinakamadilim na bahagi ng buhay ng tao. Naririnig niya ang mga hikbi ng nagugutom at naisasantabi. Naririnig niya ang mga taong hindi napakikinggan at sinasabihan niya tayo, makinig din kayo, magbukas loob kayo. Ang pag-akyat ni Jesus sa langit ay pagbubukas loob. At ang ikatlo ay pag-asa. Ang buong sangkatauhan na binibitbit ni Jesus sa langit ay tinataglay niya sa luklukan ng Diyos, sa dibdib ng Ama, upang mapaghilom at mapagpanibago ito. Sa makatuwid, ang pag-akyat ng Panginoon sa langit ay pagdiriwang din ng pag-asa ng Diyos para sa tao. Binibiyayaan tayo ng Diyos ng luwalhati sa langit, luwalhating nakakubli sa magulo at mahirap nating buhay. Pagdiriwang ito ng kapangyarihan ng Diyos na abutin ang mga bahagi ng pagkatao na maligalig at basag upang maiuwi at maihulog sa alab ng kanyang puso para tunawin at muling hubugin. Kaya naman, ang Kristiyano ay hindi maaring magkibit balikat at magsabi lamang ng ganyan talaga, tao lang kasi. Sa halip, sisikapin niyang magpakatotoo at magpakabuti sapagkat taglay niya ang kaluwalhatian ng langit. May pag-asa ang Diyos sa atin at minamahal niya tayo ng lubusan. Hindi niya tayo binibitawan at hindi niya tayo pinababayaan sa tuwing nagkukulong tayo sa kadiliman. Kaya naman, mapuspos din tayo ng pag-asa. Tayo ang katawan ni Kristo, kaya't makinig tayo gamit ang taingan niya at tumingin tayo gamit ang mata niya.
Sa gitna ng sangkatauhang nagdurusa at nagtitiis, makikita at maririnig natin ang anumang nakikita at naririnig ng Diyos at maaalala nating itinataas ni Kristo ang pagkatao natin sa langit, sa kanang kamay ng Diyos. Ito ang mabuting balita na sa atin ay itinaas ni Jesus upang ipahayag sa buong mundo. May pag-asa para sa tao at may pag-asa para sa mundo. Ang Diyos mismo ang kumikilos at inaanyayahan niya tayong makiisa sa kanyang gawain. Ang pag-akyat ni Jesus ay pag-asa. Dito sa Kumembo, mayroon kayong napakagandang awit para kay Maria. Ito ay nagsasabi, "Ikaw ang karagatang sumasalamin sa kalangitan. Ikaw ang kalangitang nakayapos sa santinakpan. Masuyo kang nagmamahal sa naliligaw sa sandaigdigan." O inaawit natin ito kay Maria sapagkat sa kanyang pagkatao, lubos na naganap at naluwalhati ang biyayang dulot ng pag-akyat ni Jesus sa langit. Si Maria ay nakipagkaisa sa kapwa-tao. Nagbukas loob siya sa Diyos at napuspos siya ng pag-asa. Kaya't si Maria ay pinipintakasin natin bilang salamin ng katuwiran. Mga kapatid, ipagbunyi natin si Jesus sa kanyang pag-akyat sa langit. Kasama ni Maria, sumasalangit dinawa ang ating puso at isip at maisaloob nawa natin ang diwa ng pakikipagkaisa, pagbubukas loob at pag-asa. Maria, salamin ng katwiran, ipanalangin mo kami sa anak mong hirang. Amen.